Tumigil ka, huwag mag-scroll. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na nasa bingit ka na ng isang malaking pagbabago sa pananalapi? Ngunit mayroon ding isang hindi maipaliwanag na takot sa iyong dibdib? Isang pakiramdam na ang mismong pagpapalang ipinapanalangin mo ay maaari ring maging dahilan ng iyong susunod na laban. Para kang isang tao na naghihintay ng ulan sa gitna ng tagtuyot, ngunit alam mong kasama ng ulan ang pagdating ng mga kulog at kidlat. Ang langit ay handa ng magbuhos, ngunit ang lupa sa paligid mo ay puno ng mga magnanakaw na naghihintay sa iyong ani. Paano kung ang pagkaantala ng iyong pinansyal na tagumpay ay hindi parusa, kundi isang anyo ng banal na proteksyon? Inantala ito ng Diyos dahil hindi ka pa handa sa uri ng laban na kaakibat ng yaman na paparating sa iyo. Ngunit ngayon, narito ka. Ibig sabihin tapos na ang panahon ng paghahanda. Ang tanong ay, alam mo na ba kung paano anihin ang pagpapala sa katahimikan nang hindi inaalertuhan ang mga kaaway na matagal nang nagmamasid sa iyong bukid? Ang pakiramdam na iyan ay may bigat sa iyong katawan. Isang pagod sa iyong mga balikat na hindi sanhi ng trabaho kundi ng pagbabantay. Isang kabog sa dibdib na hindi kaba sa pananabik kundi kaba sa pag-aalala. Ang mismong pag-asa ay nagiging pasanin dahil bawat hakbang pasulong sa nakaraan ay sinundan ng isang hindi maipaliwanag na pagtulak paatras na nag-iiwan sa iyo na mas pagod kaysa dati. Dahil sa pagod na iyan, ang bawat desisyon ay nagiging isang mabigat na pagsubok. Dapat ko bang tanggapin ang oportunidad na ito? Dapat ko bang sabihin sa aking asawa? Paano ko ito hahawakan nang hindi lumilikha ng inggit o hinala? Ang pag-iisip pa lamang ng pamamahala sa isang biyaya ay nagiging isang laban sa isipan na nagpaparalisa sa iyo sa takot na magkamali at makita na ang lahat ay mawala na naman sa isang iglap. At ang labanang iyon ay umaabot sa iyong tahanan. Ang pera na dapat sana'y solusyon ay madalas na nagiging sanhi ng alitan, mga biglaang pangangailangan mula sa mga kamag-anak, mga pabulong na komento na hindi mo lubos na maintindihan kung papuri ba o panunumbat. Ang pagpapala ay nagiging isang lihim na kailangan mong itago na naglalagay ng isang hindi nakikitang pader sa pagitan mo at ng mga taong pinakamamahal mo na nag-iiwan sa iyo na nakadarama ng pag-iisa sa gitna ng iyong sariling ani. Ngunit ang lahat ng iyan ay magbabago ngayon. Mauunawaan mo kung bakit ang iyong pananalapi ay naging isang larangan ng digmaan sa loob ng maraming taon at kung bakit ang mga biglaang pagpapala ay madalas na sinusundan ng mga biglaang problema. Tatanggapin mo ang protokol ng banal na pananahimik, isang sunod-sunod na gabay mula sa langit kung paano itago ang iyong mga pagpapala mula sa mga mapanirang mata at inggit na salita sa mga unang kritikal na araw. Matututunan mong kilalanin ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na probisyon ng Diyos at mga pain ng kaaway na nagbabalat kayong mga oportunidad sa pananalapi. Masasangkapan ka ng mga partikular na panalangin ng pagtatago at pagbabakod na idinisenyo upang lumikha ng isang espiritual na kalasag sa paligid ng iyong mga ari-arian, bank account at mga hinaharap na kita. At mabibigyan ka ng kapangyarihan na pamahalaan ang yaman hindi bilang isang may-ari, kundi bilang isang matalinong katiwala ng kaharian na nag-a-unlock ng tuloy-tuloy na daloy ng pagpapala sa halip na isang beses na swerte. Naramdaman mo na ba na ang inggit ay hindi lang isang simpleng emosyon, kundi isang aktibong espiritual na puwersa na kayang magdulot ng biglaang problema sa iyong pananalapi? Nasa tuwing may magandang nangyayari sa iyo, isang bonus, isang bagong kliyente, isang benta, tila may isang hindi nakikitang kamay na gumagawa ng paraan para mabutas ang iyong sisidlan. Habang tinatrato ito ng marami bilang malas o nagkataon lang, iilan lang ang nakakaalam na ang mga pinansyal na laban na ito ay hindi nagsisimula sa labas. Nagsisimula ang mga ito kapag naglagay ang Diyos ng marka ng pabor sa buhay ng isang tao. Ngunit paano kung ang dahilan ng paulit-ulit na pagkaudlot na ito ay nasa bagay na hindi mo pa natututunang gawin? Ngayon, isipin mo ito. Paano kung lahat ng pinagdaanan mong hirap sa pera hanggang ngayon ay ang mismong sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa puso mo? Panginoon,
Bakit tila may sumasabotahe sa tuwing ako ay aangat na? Habang pinagmumunihan ko ang tanong na iyan para sa mga hinirang na pinaglilingkuran ko, ipinagkaloob sa akin ng Espiritu ang pagkaunawa na nakapaloob sa isang natatanging aklat na tinawag na Ang Sekreto ng Mga Panalangin na Sumasanggalang sa Mga Pinili mula sa Espiritual na Inggit. Ang aklat na ito ay hindi lamang isang babasahin. Ito ay isang kalasag ng espiritual na pagkaunawa, isang kasangkapan para sa mga nagnanais na maunawaan ang mga atake sa kanilang ani, patibayin ang kanilang mga pinansyal na pader, at matutunan ang mga tiyak na panalangin upang sanggalangan ang kanilang isip, tahanan, mga landas, at layunin laban sa inggit na sumusubok pahinain ang sinimulan ng Diyos. Maraming mga pinili dito ang nakaramdam na kailangan nila ng espiritual na proteksyon. Ngunit hindi pa sila gumagawa ng desisyon na i-download ang digital na aklat. I-download mo na ngayon. Ito'y matatagpuan sa unang nakapaskil na komento. Ngunit mag-ingat, ang tanging problema ay iilang kopya na lamang ang natitira sa digital na aklat na ito. Inilalantad nito ang mga panalangin at direksyon na binabaliwala ng marami, ngunit maaaring magbago sa paraan ng iyong pagharap sa mga biglaang gastos, mga nawawalang oportunidad, at ang mga inggit na walang paliwanag na nagpapabigat sa iyong espiritu. Huwag hintayin ang susunod na dagok sa iyong pitaka bago ka maghanap ng proteksyon. I-click mo na ngayon, i-download ang iyong kopya at tuklasin kung bakit walang inggit o espiritual na atake ang mas malakas kaysa sa kalasag na kayang itayo ng Diyos sa paligid mo. Kung isa ka sa mga unang magda-download, bumalik ka rito at isulat mo, Amen. Ito ang magiging iyong gawa ng pananampalataya at ngayon din, maaaring ipakita sa iyo ng Diyos ang dahilan kung bakit ang mga oportunidad na biglang nawawala ay kumikilos laban sa iyong buhay. Ang pagpapalang darating sa iyo ay parang isang butil ng ginto na itinanim sa iyong lupa. Ngunit ang butil na ito ay maselan. Kailangan nito ng lilim at katahimikan upang mag-ugat ng malalim bago ito sumibol. Ang ingay ng maagang pagdiriwang ay umaakit sa mga ibon na handang tukain ang butil bago pa man ito mabuhay. Ang iyong pananahimik ang siyang magiging lilim. Ang iyong karunungan ang siyang magiging bakod. Kung ang salitang ito ay tumama sa isang lugar sa iyong espiritu na matagal nang nakatago, dalhin mo ang iyong daliri sa like button. Hindi para sa akin, hindi para sa channel na ito. Gawin mo ito bilang isang senyales sa langit at isang senyales sa algorithm na mayroong isang hinirang na nangangailangan ng ganitong uri ng kalasag. Ang bawat pagpindot ay parang pag-iilaw ng isang kandila para sa isa pang mandirigma na nasa dilim na naghihintay ng parehong salita na natagpuan ka ngayon. At tungkol sa kalasag na iyan, lalo na sa pakiramdam ng isang biglaang komento ng inggit o sa hindi maipaliwanag na paglitaw ng pera sa iyong bulsa o sa panunood ng iyong banking app sa kalagitnaan ng gabi. May isang selyo na kailangan mong malaman, isang selyo ng 40 araw. Ito ang kritikal na panahon ng pananahimik na direktang sumusunod sa pagtanggap ng iyong mana. Ito ang panahon kung saan ang iyong pagpapala ay pinakamahina. Itatak mo iyan sa iyong isipan. At bukod sa aming digital na aklat ng mga panalangin, hinirang, mayroon ka ritong isa pang paraan upang palakasin ang mensaheng ito na dumating sa iyong tahanan ngayon at upang maiparating ito sa mas marami pang mga hinirang na tulad mo. Hindi kami tumatanggap ng kahit isang sentimo para sa bawat salita na inihahatid ko sa iyo araw-araw dito sa channel. Bilang paraan para maibalik mo ang isang bahagi ng iyong natatanggap dito, pinapanatili rin naming bukas ang isang link para sa voluntaryong donasyon na nasa ibaba mismo ng digital na aklat sa unang nakapaskil na komento. Anumang halaga na kasya sa iyong kamay ngayon, anumang halaga na ituro ng iyong puso, ito ang nagpapanatili sa aming channel na nakatayo. Ito ang nagpapaabot ng susunod na mensahe sa ibang taong nangangailangan, eksakto kung paano mo kinailangan. Hihintayin kita roon, hinirang. At kung kailangan mong umalis bago matapos ang video na ito, ang kalasag na iyan ay naghihintay na sa iyo sa unang nakapaskil na komento, dito mismo sa ibaba.
Ngunit hinihiling ko na manatili ka hanggang sa dulo dahil kung wala ang konteksto na darating ngayon, ang selyo ay hindi gagana ng may parehong lakas sa iyong mga pananalapi at sa iyong layunin. Hindi ko pa nasasabi sa iyo ang pinakamahalagang bagay. Kaya ngayon, huminga ka ng malalim. Humanap ka ng isang tahimik na lugar sa iyong isipan. Ihiwalay mo ang iyong sarili mula sa ingay ng iyong mga alalahanin, sa mga boses na nagsasabi sa iyo kung ano ang imposible. Sa susunod na ilang sandali, tayo ay hindi lamang mag-uusap. Tayo ay makikinig sa mga pahiwatig na ipinapadala na ng langit sa iyo, mga senyales na maaaring hindi mo napansin, ngunit naroroon, naghihintay na mabigyan ng pangalan. Upang malaman mo na ang salitang ito ay para sa iyo at ang panahon ng pag-aani ay tunay na dumating, bibigyan kita ng 4 na partikular na senyales. Kung kahit 2 sa mga ito ay nangyari sa iyo sa nakalipas na mga araw, hindi ito nagkataon. Ito ay kumpirmasyon. Ito ay ang iyong tawag. Makinig kang mabuti. Una, sa nakalipas na 7 araw, may isang malaking gastusin na matagal mo nang pinoproblema, isang bayarin sa kuryente, isang utang, isang matrikula na bigla na lamang nalutas sa paraang hindi mo inaasahan. Marahil may tumawag at nagsabing bayad na ito o nakatanggap ka ng mensahe na may isang malaking diskuwento o ang obligasyon ay bigla na lang nakansela. Naramdaman mo ang paggaan ng balikat, ngunit may kasamang pagtataka. Iyon ang unang bulong ng langit. Pangalawa, nakahanap ka ng pera sa isang lugar na imposible. Habang naglilinis ka ng isang lumang aparador o inaayos ang isang bag na matagal nang hindi ginagamit, may nahulog na isang lumang pitaka. Sa pagbukas mo, naroon ang isang 500 bill na sigurado kang nagastos mo na maraming buwan na ang nakalipas. Hindi ito tungkol sa halaga. Ito ay tungkol sa himala ng pagbabalik. Isang pisikal na paalala mula sa Diyos na kaya niyang ibalik ang anumang nawala sa iyo. At tungkol sa paghahanap ng pera sa lumang pitakang iyon na iyong nakilala ngayon. Naiwan ko na ang kalasag na naghihintay sa iyo sa unang nakapaskil na komento. Kung kailangan mong umalis bago matapos, naroon na ito. Ngunit manatili ka dahil ang pangalan ng nangyayari sa iyo ay hindi pa nasasabi. Pangatlo, may isang kaibigan o kamag-anak na bigla na lang nagkwento sa iyo tungkol sa isang tao na yumaman ng biglaan at pagkatapos ay nasira ang buhay. Ang kwento ay dumating nang walang dahilan sa gitna ng inyong pag-uusap. Hindi ito chismis. Ito ay isang babala na ipinadala ng Diyos sa pamamagitan nila, isang aral na kailangan mong matutunan bago pa man dumating ang iyong sariling pagpapala upang hindi mo maranasan ang parehong kapalaran. Pang-4, paulit-ulit kang nakakakita ng mga partikular na numero. Habang nagmamaneho, nakita mo ang 777 sa plaka ng sasakyan sa harap mo. Sa pagtingin mo sa orasan, 11 na naman. Ang resibo mula sa iyong binilhan ay nagtatapos sa 888. Hindi ito randomness. Ito ay ang wika ng mga anghel. Ito ay ang kodigo ng langit na nagsasabing, isang bagong simula at kasaganaan ang paparating. Maghanda ka. Kung 1, 2, o kahit lahat ng 4 na sinyalis na ito ay nangyari sa iyo, ang iyong espiritu ay alam na ang katotohanan. Hindi ka nag-iilusyon. Hindi ito wishful thinking. Ikaw ay nasa ilalim ng isang bukas na langit at ang mga unang patak ng ulan ay nagsisimula ng bumagsak. Ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa ay inihahanda para sa isang bagay na mas malaki. Huwag mo munang iproseso sa iyong isipan. Damhin mo ito sa iyong espiritu. Ang pagkilala, ang kumpirmasyon, ito ang simula ng pag-alis ng belo sa iyong mga mata upang makita mo ang mga bagay hindi ayon sa kung ano ang kanilang anyo, kundi ayon sa kung ano ang tunay nilang kahulugan sa espiritual na larangan. Kung ang iyong puso ay kumikilala sa mga senyales na ito, kung ang iyong espiritu ay sumisigaw ng "Ako iyan", pumunta ka sa seksyon ng mga komento at i-type mo ang numerong 777. Hindi ito para sa akin. Ito ay ang iyong deklarasyon sa espiritual na mundo na natanggap mo ang mensahe na ikaw ay gising at ikaw ay handa ng matutunan kung paano anihin ang ipinangako sa iyo.
bago ko ipakita sa iyo ang kasangkapan ng pagbabakod na magtatakip sa iyong mga pananalapi at sa iyong pamilya. Kailangan kong ibigay sa iyo ang pangalan ng iyong dinadala. Ang perang darating sa iyo ay hindi isang swerte. Hindi ito isang premyo. Ito ay isang natsala. Isang mana. Isang bagay na matagal nang sa iyo sa espiritu, na ngayon pa lamang binibigyan ng pahintulot na maging pisikal sa iyong mga kamay. At ang bawat mana ay may kasamang teritoryo na kailangang protektahan. Eksakto sa siwang sa pagitan ng pagiging hinirang para sa isang mana at ng pagiging nababalutan ng proteksyon para dito, diyan mismo kumikilos ang tinatawag na magnanakaw ng ani. Ang layunin nito ay hindi ang kunin ang pera, kundi ang nakawin ang kapayapaan na kaakibat nito, na nagiiwan sa iyo na mayaman sa papel, ngunit dukha sa espiritu. Hahayaan nitong manatili ang mga numero sa iyong account, ngunit sisirain nito ang iyong pagtulog, sisirain ang iyong mga relasyon, at magtatanim ito ng isang binhi ng takot na ang lahat ay maaaring mawala anumang oras. Ang selyo ng oras na iyong tinatawid ngayon ay nakita na, at ang laban ay hindi na para makuha ang biyaya, kundi para mapanatili ito. At sinasabi ko ito sa iyo dahil nakita ko na itong mangyari ng paulit-ulit. Nakita ko ang mga hinirang na tumanggap ng kanilang pinakahihintay na natsala ang kanilang mana para lamang mapanood na ito'y nauubos sa mga biglaang argumento sa pamilya, sa mga maling desisyon sa negosyo na ginawa dahil sa pressure o sa isang biglaang alon ng mga emergency na tila lumitaw mula sa kawalan sa sandaling dumating ang pera. Ang pera ay hindi nawala dahil sa kamalasan. Ito ay sadyang inilihis ng isang puwersa na dalubhasa sa paglikha ng kaguluhan upang kainin ang ani bago pa man ito magamit para sa layunin ng Diyos. At alam mo na ito, hindi mo palang ito nabibigyan ng pangalan. Ang takot na ang mismong pagpapala ay magiging mitsa ng susunod na laban. Ang pag-iisa ng pagtatago ng isang bagay na dapat sana'y ipinagdiriwang. Ang nakakapagod na siklo ng pag-angat at pagbagsak na nagiiwan sa iyo na nagtatanong kung may sumpa ba sa iyong mga kamay. Bago ko pangalanan ang kalasag para sa partikular na sakit ng siklong iyan, dalhin mo sandali ang iyong daliri sa unang nakapaskil na komento. Huwag mo munang i-click. Damhin mo lang ang lokasyon nito dahil diyan inilagay ng langit ang unang kasangkapan para sa iyong bagong panahon. Nang may isang hinirang na sumulat sa akin na inilalarawan ang parehong sakit na ito gamit ang mga salitang halos katulad ng sa iyo, at ako'y naiwang walang sagot sa harap ng Diyos, doon dumating sa aking mga kamay ang pagkaunawa na nakapaloob ngayon sa isang digital na aklat na tinawag na Ang Sekreto ng Mga Panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Ito ang manual para sa tahimik na pag-aani. Ito ang mga panalangin ng pagbabakod na hindi mo natutunan sa simbahan. Ito ang karunungan para sa pamamahala ng isang ani sa ilalim ng pagkubkob. At habang nagsasalita ako ngayon, iilang kopya na lamang ang natitira sa digital na aklat na ito. Kung isa ka sa mga unang magda-download, bumalik ka rito at isulat mo, Amen. I-click mo na ngayon, i-download ang iyong kopya, selyo ng pananampalataya, idineklara. Ito ay matatagpuan sa unang nakapaskil na komento. Pakinggan mo ang sinasabi ng salita tungkol sa pagpapala at sa inggit na kaakibat nito. Sa Genesis 26, sinasabi nito, "Nang taong iyon, si Isaac ay nagtanim sa lupaing iyon, at siya'y umani ng 100 beses na higit sa kanyang itinanim, sapagkat pinagpala siya ni Yahweh. Patuloy siyang yumaman hanggang sa siya'y maging napakayaman. Nagkaroon siya ng maraming kawan ng mga tupa, kambing at mga baka, at ng maraming alipin, kaya't kinainggitan siya ng mga Filisteo." Hindi sinabing hinangaan siya, sinabing kinainggitan siya. Ang pagpapala ay isang magnet para sa inggit. Ang aklat na ito ay ang iyong estratehiya upang maging katulad ni Isaac, yumaman sa gitna ng taggutom nang hindi nawawasak ng inggit ng mga Filisteo sa paligid mo. Ang halaga ng aklat na ito ay mas mababa pa sa isang mamahaling kape na nagbibigay sa iyo ng enerhiya sa loob ng isang oras.
Mas mababa pa sa isang buwang subscription sa isang streaming service na halos hindi mo napapanood. Mas mababa pa sa isang fast food meal na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan sa loob lamang ng ilang sandali. Ang aklat na ito ay magbibigay sa iyo ng proteksyon at karunungan sa pananalapi sa susunod na 12 buwan at higit pa. At alam kong mag-aalinlangan ka, iisipin mo, baka naman nagkataon lang ito. Baka hindi para sa akin ang perang ito at mas lalo lang akong magkakaproblema. Ang mismong pag-aalinlangan na iyan ang unang sandata ng magnanakaw ng ani. Kaya't heto ang aking paninindigan sa iyo. Kunin mo ang digital na aklat, basahin mo ito, ipahayag mo ang mga panalangin. Kung sa loob ng 7 araw, hindi mo naramdaman ang isang bagong antas ng kapayapaan sa iyong mga pananalapi, isang bagong kalinawan sa iyong mga desisyon o isang espiritual na kalasag na tumataas sa paligid mo, magpadala ka lang ng email at ibabalik ko ang iyong bayad. Walang tanong, walang pilitan, walang paghusga. Ang panganib ay nasa akin, hindi sa iyo. Ang tanging bagay na maaari mong mawala ay ang bigat ng takot na matagal mo nang pinapasan. Si Jocelyn, isang may-ari ng maliit na negosyo mula sa Cebu, ay nagsabing pagkatapos ng isang magandang linggo ng benta, palaging may isang malaking problema na sumisira sa kanyang kita. Ngayon, isinasagawa niya ang selyo ng pananahimik bawat gabi. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nakaranas siya ng 3 buwan na tuloy-tuloy na paglago ng walang biglaang sakuna. Si Antonio, isang guro mula sa Baguio, ay palaging nauubos ang kanyang 13th month pay sa mga hindi inaasahang gastos bago pa man siya makapagplano para dito. Ginamit niya ang mga panalangin ng pagbabakod mula sa aklat na ito at sa unang pagkakataon, naprotektahan niya ang kanyang bonus at nagamit ito bilang paunang bayad para sa isang maliit na lote na matagal na niyang pangarap. Si Maria, isang OFW mula sa Davao na nagpadala ng pera para sa isang proyekto sa bahay, ay laging nakikita na ang pera ay napupunta sa mga biglaang emergency ng pamilya. Nang ipadala niya ang huling halaga, ipinadala rin niya ang isang kopya ng aklat sa kanyang kapatid. Ang proyekto ay natapos sa tamang oras, sa tamang budget, at walang drama dahil naunawaan ng buong pamilya ang banal na layunin ng perang iyon. Sila ngayon ay nagpapatuloy na may parehong saradong app, ipinapanalangin ang mga numero, siniselyuhan ang layunin. Sila ngayon ay nagpapatuloy na may parehong saradong app, ipinapanalangin ang mga numero, siniselyuhan ang layunin. Sila ngayon ay nagpapatuloy na may parehong saradong app, ipinapanalangin ang mga numero, siniselyuhan ang layunin. Sila ngayon ay nagpapatuloy na may parehong saradong app, ipinapanalangin ang mga numero, siniselyuhan ang layunin. At bago ko ibigay sa iyo ang susunod na salita na darating pa ngayon, dahil darating pa ito at may bigat ito. Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, hindi kami tumatanggap ng bayad para sa salitang ito, ngunit maaari mong palakasin ang channel na ito. Ito ay isang paanyaya, hindi isang obligasyon. Kung ang iyong puso ay nakadama ng tawag na ibalik ang isang bahagi ng iyong natanggap, mayroong isang link para sa voluntaryong donasyon sa unang nakapaskil na komento, sa ibaba mismo ng digital na aklat. Anumang halaga na ituro ng iyong puso, anumang halaga na magkasya sa iyong kamay. Ang bawat butil ay nagiging tinapay para sa susunod na hinirang na nagugutom sa salitang ito. Muli, naghihintay ako sa iyo roon, hinirang. Ngunit may isang bagay na kayang durugin ng iyong natsala, ng iyong mana, kahit na mayroon ka ng proteksyon ng mga panalangin. Isang bitag na idinisenyo hindi para nakawin ng pera, kundi para nakawin ang iyong pagkakakilanlan bilang tagapagmana. At ang pangalan nito ay magugulat sa iyo. Ngayon dumating na ang oras upang pangalanan ang bitag na iyon. Ang bitag ay hindi isang demonyo na may mga pangil. Ito ay isang maling pagkaunawa. Ito ang paniniwala na ang perang darating ay isang premyo na dapat ipagmalaki sa halip na isang banal na mana na dapat protektahan. Ang magnanakaw ng ani ay hindi natatakot sa iyong yaman. Natatakot ito sa iyong karunungan. Kaya't ang pinakamalaki niyang estratehiya ay hikayatin kang ipagsigawan ng iyong pagpapala bago mo pa man ito masilyuhan sa panalangin na ginagawang isang malaking target ang iyong ani para sa kanyang mga panira.
Ang salitang Hebreo para sa mana, gaya ng sinabi ko sa iyo, ay nachala. Ngunit hindi ito basta-bastang mana tulad ng pagtanggap ng isang bahay mula sa mga magulang. Sa konteksto ng Biblia, ang nachala ay isang teritoryo na itinalaga ng Diyos na may kasamang banal na responsibilidad. Ito ang lupang pangako. Ito ang bahagi ng mga Levita. Ito ay isang pag-aari na may kasamang layunin mula sa langit. Ang perang darating sa iyo ay hindi lamang papel at numero. Ito ay isang piraso ng iyong nachala. Isang nasasalat na bahagi ng iyong espiritual na teritoryo na sa wakas ay nagiging totoo sa lupa. Kaya't ang pagtrato dito na parang nanalo ka sa loto ay isang espiritual na pagkakamali. Ang pag-post nito online, ang pagbili agad ng isang mamahaling bagay para maipakita, ang pagtawag sa lahat ng iyong kamag-anak, ang mga ito sa espiritual na mundo ay parang pagwawagayway ng isang malaking bandila sa gitna ng teritoryo ng kaaway na nagsasabing, narito ang ginto, halikayo at kunin ninyo. Ang pananahimik ang siyang nagtatago sa iyong mana sa ilalim ng kanyang mga pakpak hanggang sa ito ay mag-ugat ng malalim at hindi na maagaw. Pakinggan mo ako. Ikaw ay isang tagapamahala ng mana. Ikaw ay sinubok sa mga tao ng kakulangan. Ikaw ngayon ay pinagkakatiwalaan ng yaman ng kaharian. Ang katotohanan ito ay nakasulat na sa mga pahina ng salita ng Diyos. Tingnan natin ang buhay ni Isaac sa Henesis Kabanata 26. Siya ay nanirahan sa lupain ng mga Filisteo sa Gerar sa panahon ng matinding taggutom. Habang ang lahat ay naghihirap, pinag-utusan siya ng Diyos na magtanim. At dahil sa kanyang pagsunod, ang sabi ng Biblia, siya'y umani ng 100 beses na higit sa kanyang itinanim sapagkat pinagpala siya ni Yahweh. Isipin mo ang eksenang iyon. Sa gitna ng isang ekonomiyang bumabagsak, ang bukid ni Isaac ay sumasabog sa kasaganaan. Ngunit pakinggan mong mabuti kung ano ang sumunod. Hindi sinabi ng Biblia na hinangaan siya. Hindi sinabi na natuwa sila para sa kanya. Ang sabi nito, kinainggitan siya ng mga Filisteo at ang inggit na iyon ay hindi na natiling isang damdamin lamang. Nagbunga ito ng aksyon. Kaya't tinabunan nila ng lupa ang lahat ng balon na hinukay ng mga alipin ng kanyang amang si Abraham. Dito mo kailangang buksan ang iyong espiritual na mga mata, hinirang. Hindi nila ninakaw ang ani ni Isaac, hinarangan nila ang pinagmumulan nito. Ang mga balon ang siyang nagbibigay buhay sa buong operasyon ni Isaac. Ang magnanakaw ng ani ay gagawin din yan sa iyo. Hahayaan niyang manatili ang pera sa iyong bank account, ngunit sasalakayin niya ang iyong mga balon, ang iyong kapayapaan ng isip, ang iyong relasyon sa iyong asawa, ang iyong kalusugan, ang iyong kakayahang makarinig mula sa Diyos, upang sa huli kahit na may pera ka, ikaw ay matutuyo at hindi na makapagpatuloy. Ang karunungan ni Isaac ay hindi ang makipag-away para sa mga sirang balon, kundi ang umalis sa katahimikan at maghukay ng mga bago. Kilala ko ang isang ahente ng call center mula sa Pampanga, isang tapat na lalaki na laging nagigipit sa pera. Bawat bonus o komisyon na kanyang natatanggap ay tila may kasamang listahan ng mga biglaang emergency mula sa mga kamag-anak na nauuwi sa samaan ng loob at pagkaubos ng pera. Isang araw, nakatanggap siya ng isang malaki at hindi inaasahang performance bonus. Sa pagkakataong ito, wala siyang sinabihan. Walang post sa Facebook, walang bagong sapatos, walang handaan. Sa halip sa kalagitnaan ng gabi, kinuha niya ang kanyang telepono at binayaran ng buo ang natitirang utang sa ospital ng kanyang ina, isang pasanin na lihim niyang dinadala sa loob ng 2 taon. Kinabukasan, walang nagbago sa panlabas. Pareho pa rin ang kanyang damit, pareho pa rin ang kanyang pagkain, ngunit sa kanyang espiritu, isang bundok ang naalis. Ang pera ay hindi nagdulot ng gulo. Ito ay naghatid ng kalayaan. Natupad nito ang banal na layunin nito sa katahimikan. Naunawaan niya na ang tunay na kapangyarihan ng natsyala ay hindi sa kung ano ang kaya nitong bilhin, kundi sa kung anong mga tanikala ang kaya nitong sirain nang hindi naririnig ng kaaway. Ang kapayapaan na kanyang naramdaman ay mas matamis kaysa sa anumang papuri na maaaring ibigay ng mundo. Ang pag-unawa sa iyong natsyala ay naglalagay sa iyo sa isa sa 3 istasyon,
hinirang. 3 pagkakakilanlan, 3 tungkulin sa kaharian na isinaaktibo sa sandaling dumating ang mana. Hindi mo ito pinipili, ito ay ipinapahayag sa iyo. Pakinggan mo ng mabuti kung alin ang tumutunog sa iyong espiritu, dahil ang pag-alam sa iyong tungkulin ay ang unang hakbang sa pag-alam kung paano lumaban. Ang una ay ang tagapamahala ng mana. Ito ang hinirang na ang pangunahing pagsubok ay hindi ang pagkuha ng yaman, kundi ang pamamahala nito ng may karunungan ng langit. Ikaw ang katiwala, hindi ang may-ari. Ang iyong kamay ay nararamdaman ang bigat hindi ng ginto, kundi ng mga susi. Ang bawat desisyon mo ay hindi tungkol sa kung ano ang gusto mo, kundi sa kung ano ang kalooban ng hari. Sinusubukan kang lituhin ng kaaway sa pamamagitan ng pag-uudyok sa iyo na kumilos. Bilang isang may-ari, gastusin ito para sa iyong kapritsyo. Ipagmalaki ito para sa iyong karangalan. Ngunit ang isang tunay na tagapamahala ay alam na ang yaman ay kasangkapan para sa layunin, hindi tropeyo para sa pagmamataas. Ang pangalawa ay ang tagabantay ng mga balon. Ito ang hinirang na, tulad ni Isaac, ay nakatanggap ng isang pagpapala na napakalaki, kaya't umaakit ito ng inggit na sumasalakay hindi sa ani, kundi sa pinagmumulan nito. Ang iyong tungkulin ay protektahan ang mga hindi nakikitang daluyan ng iyong biyaya, ang iyong kapayapaan, ang iyong pamilya, ang iyong koneksyon sa Diyos. Ang iyong pandama ay nakatutok hindi sa kinang ng mga barya, kundi sa tunog ng tubig na umaagos sa ilalim ng lupa, sa lamig ng malusog na lupa. Sinusubukan kang lituhin ng kaaway sa pamamagitan ng pagtutok ng iyong pansin sa mga panlabas na banta sa iyong pera, habang palihim niyang nilalason ng alitan at pagkabalisa ang iyong mga balon. Ang pangatlo ay ang tagapagtayo ng mga bakod na bato. Ito ang hinirang na tinawag upang magtatag ng mga banal na hangganan sa paligid ng kanyang natsala. Ang iyong espiritual na gawain ay ang matutunang sabihin ang hindi na may autoridad ng langit. Ang bawat hindi sa isang kamag-anak na nangaabuso sa isang oportunidad na pain lamang ay isang bato na idinaragdag mo sa iyong pader ng proteksyon. Nararamdaman mo sa iyong mga kamay ang magaspang na tekstura ng bato, ang bigat ng isang matatag na desisyon. Sinusubukan kang lituhin ng kaaway sa pamamagitan ng pagtawag sa iyong mga hangganan, bilang pagiging makasarili, at sa iyong karunungan bilang pagiging walang puso, upang manatili kang walang proteksyon at madaling salakayin. Alin sa tatlong ito ang nagpatibok ng iyong puso? Aling tungkulin ang nagbigay ng pangalan sa iyong pinagdaraanan? Pumunta ka sa seksyon ng mga komento ngayon at isulat mo ang pangalan ng pagkakakilanlan na sa tingin mo ay para sa iyo. Tagapamahala ng mana, tagabantay ng mga balon, o tagapagtayo ng mga bakod na bato. Huwag mong ipaliwanag, isulat mo lang. Ito ay ang iyong paglagda sa kontrata ng iyong bagong istasyon. Ito ay isang deklarasyon sa nakikita at hindi nakikitang mundo na tinatanggap mo ang iyong tungkulin. At ang isang tagapamahala ng mana na walang manwal, isang tagabantay ng mga balon na walang bantay, isang tagapagtayo ng mga bakod na bato na walang mga plinano, lahat sila ay mga target na madaling puntiryahin. Kaya nga, habang isinusulat mo ang iyong pagkakakilanlan, kailangan mong maunawaan na ang aklat yang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit ay partikular na idinisenyo para sa 3 tungkuling iyan. Ito ang manual ng tagapamahala, ang mapa ng mga balon para sa tagabantay at ang arkitektura ng mga pader para sa tagapagtayo. Ang mga estratehiya sa loob ng aklat na ito, kapag binasa mo ito, ay magkakaroon ng bagong kahulugan sa loob ng susunod na 72 oras. Ikaw ay magpapasya sa isang bagong antas ng proteksyon, isang bagong antas ng karunungan, o babalik ka sa lumang paraan ng pakikipaglaban ng walang sapat na sandata. Ang pagpili ay nasa iyo, ngunit ang kasangkapan ay inihanda na at naghihintay sa unang nakapaskil na komento. Ngunit may isang partikular na taktika na ginagamit ng kaaway para sa bawat isa sa mga arketipong ito. Isang partikular na kasinungalingan na idinisenyo upang direktang atakihin ang pinakabuod ng iyong bagong tungkulin,
At iyan ang susunod na salita na kailangan mong marinig. Ang magnanakaw ng ani ay mayroong 3 piling taktika. 3 kasinungalingan na inihahanda niya para sa hinirang na kalalagay pa lamang sa ilalim ng bagong proteksyon ng langit. Ang bawat isa ay idinisenyo upang atakihin ang isa sa mga bagong pagkakakilanlan na ipinahayag sa iyo ngayon. Pakinggan mo kung alin ang ginagamit na niya laban sa iyo. Ang unang taktika ay ang bomba ng pag-aalinlangan. Ito ang pabulong na boses sa iyong isipan sa kalagitnaan ng gabi. Paano kung guni-guni ko lang ang lahat ng ito? Paano kung nagkataon lang ang mga senyales? Baka hindi naman talaga para sa akin ang perang ito. Ito ang direktang atake sa iyong pagkakakilanlan bilang tagapamahala ng mana. Ito ay nagtatanim ng duda upang hindi ka kumilos ng may autoridad sa ipinagkatiwala sa iyo na nagiging sanhi ng pagkaparalisa at pagkaantala. Ang iyong sandata laban dito ay ang 3 selyo ng pagpapatibay. Una, ang deklarasyon ng bibig. Bigkasin mo ng malakas sa iyong silid. Ang perang ito ay ang aking natsala, ang mana na itinalaga ng Diyos. Pangalawa, ang patisins paghawak sa kasulatan. Buksan mo ang Genesis 26:12 at ilagay ang iyong daliri sa mga salitang iyon. Hayaan mong ang tinta at papel ay maging isang pisikal na angkla para sa iyong pananampalataya. Pangatlo, ang simbolikong pagkilos. Isulat mo ang halaga sa isang papel at kung mayroon ka, pahiran mo ito ng langis bilang isang gawa ng pagtatalaga. Ang 3 ito ay nagpapatibay sa iyong espiritu, kaluluwa at katawan laban sa lason ng pag-aalinlangan. Ang pangalawang taktika ay ang amkrisis ng pagkagambala. Sa sandaling magpasya kang manahimik at manalangin para sa iyong natsala, biglang may susulpot na isang kagyat na problema. Hindi ito problemang pinansyal. Ito ay isang biglaang alitan sa pamilya, isang problema sa trabaho na nangangailangan ng iyong buong atensyon o isang emosyonal na drama mula sa isang kaibigan. Ang layunin nito ay ilayo ka sa salita at sa panalangin. Ito ay isang direktang atake sa tagabantay ng mga balon na naglalayong agawin ang iyong oras at atensyon upang hindi mo mabantayan ang iyong mga pinagmumulan ng biyaya. Ang iyong sandata ay ang karunungan ng banal na prioridad. Bago ka tumugon sa anumang krisis, huminto ka at tanungin mo ang iyong espiritu. Ito ba ay isang tunay na pangangailangan na mula sa langit o isang pain ng kaaway upang ilihis ako? Matututunan mong makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng isang tunay na sunog na kailangan mong apulahin at isang peking alarma na idinisenyo upang iwanan mong walang bantay ang iyong mga balon. Ang pagsasabi ng hindi ngayon sa isang kaguluhan ay pagsasabi ng o sa pagprotekta sa iyong ani. Ang pangatlong taktika ay ang isinaplanong pag-iisa. Matapos mong malampasan ang pag-aalinlangan at pagkagambala, darating ang isang nakabibinging katahimikan. Tila walang nakakaintindi sa iyo. Ang mga taong dati mong pinagkakatiwalaan ay tila nagsasalita ng ibang wika. Mararamdaman mo na ikaw lang ang nakikipaglaban ng ganitong uri ng laban. Ito ang pinakamapanganib na atake sa tagapagtayo ng mga bakod na bato. Dahil sinusubukan nitong kumbinsihin ka na ang iyong mga hangganan ay naghihiwalay sa iyo mula sa lahat, na nag-iiwan sa iyo na nag-iisa at mahina. Ngunit ang iyong sandata ay ang buwis pagkaunawa sa banal na pag-calibrate. Ang nararamdaman mo ay hindi pag-abandona, ito ay pag-calibrate. Ito ay ang senyales na ibinukod ka ng banal na espiritu para sa isang panahon na hindi nakilala ng iyong lumang buhay. Itinataas ka ng Diyos sa isang bagong antas ng operasyon kung saan ang mga lumang koneksyon at lumang pag-iisip ay hindi na makakasunod. Hindi ka nag-iisa. Ikaw ay sumasama sa isang hukbo ng mga hinirang na natuto ng maglakad sa mas mataas na landas na protektado ng mga pader na kanilang itinayo. Ang katahimikang iyan na sinusubukang kumbinsihin ka na ikaw ay nag-iisa. Iyan mismo ang tinig na pinatatahimik ng aklat na ito. Ang sekreto ng mga panalangin ay hindi lamang isang koleksyon ng mga salita. Ito ay isang koro ng mga patutuo, isang hukbo ng mga hinirang
na nakipaglaban sa parehong laban at nagtagumpay. Sa loob ng 72 oras matapos mong basahin ito, ang bawat kasinungalingan ng pag-iisa ay maglalaho at maririnig mo ang tunog ng isang hukbo na nagmamartsa kasama mo. Kaya nga hinihiling ko sa iyo na huwag hayaang matapos ang araw na ito nang wala kang hawak na kopya. Ang bawat sandali ng pag-aalinlangan ay isang sandali na mananatiling bukas ang pinto para sa kaaway. Silyuhan mo ito ngayon. Ang aklat ay nasa unang nakapaskil na komento. Ngunit may isa pang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Isang bagay na ayaw ng kaaway na marinig mo bago ang pagsasara. Babalaan kita hinirang. Ang pagwawalang bahala sa mga taktikang ito ay hindi isang neutral na pagkilos. Ang bawat pag-atake na hindi mo kinikilala at hindi mo nilalabanan ay nagiiwan ng isang maliit na bitak sa iyong espiritual na pader. Ang isang bitak ay nagiging dalawa at hindi magtatagal. Ang pader na itinayo mo ng may pag-iingat ay guguho sa ilalim ng bigat ng mga hindi napansing pag-atake. Ang kaalaman ay hindi lamang kapangyarihan. Ito ay ang semento na nagpapatibay sa iyong mga depensa. At dahil ang labanang ito ay hindi isang beses na pangyayari, kundi isang tuloy-tuloy na pagbabantay, kailangan mo ng isang digital na arsenal. Kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka sa channel na ito at i-click mo ang notification bell. Mas mahalaga, i-save mo ang video na ito sa iyong playlist. Tratuhin mo ito bilang isang manual ng sundalo na maaari mong balikan sa tuwing mararamdaman mo ang isa sa mga pag-atake na ito. Ito ang iyong paalala na hindi ka nag-iisa at ikaw ay may sandata. Ang pag-save sa video na ito ay pagsasabing hindi ako papayag na makalimot. Ngayon, huminga ka. Hayaan mong ang hangin ay punuin ang iyong mga baga at sa iyong pagbuga, pakawalan mo ang ingay ng mga taktikang iyon, ang bigat ng mga babala, sapagkat ngayon, hindi tayo titingin sa labas, sa kaaway, titingin tayo sa loob. Pupunta tayo sa isang lugar na inihanda para sa iyo, ang iyong panloob na bukid ng pag-aani. Isipin mo ang iyong sarili na nakatayo sa gilid ng isang malawak na bukirin ng trigo sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Ang hangin ay malamig at tahimik. Ang bawat uhay ng trigo ay kumikinang na parang purong ginto, hinog na at handa ng anihin. Sa malayo, nakikita mo ang maliliit na tuldok ng apoy, ang mga bantayan ng magnanakaw ng ani. Ngunit hindi sila nakatingin sa iyo dahil ikaw ay nasa lilim, nakatago sa kapangyarihan ng katahimikan na ipinagkaloob sa iyo. Ang amoy ng lupa at ng hinog na butil ay pumupuno sa hangin. Ito ang iyong natsala. Ito ang iyong mana. Hindi ka nagdadala ng malaki at maingay na karit. Sa halip lumalakad ka sa pagitan ng mga hanay ng trigo at gamit ang iyong mga kamay, marahan mong pinitas ang bawat uhay. Ang bawat pagpitas ay isang desisyon ng karunungan. Ang bawat uhay na napupunta sa iyong bayong ay isang pagpapala na naselyuhan sa panalangin, isang biyaya na nakuha ng hindi inaalertuhan ng kaaway. Nararamdaman mo ang bawat butil, ang bigat ng probisyon sa iyong mga palad. Hindi ito isang marahas na pagsakop, ito ay isang sagradong pag-aani. Ikaw ay nagiging isang anino ng pagpapala, isang multo ng kasaganaan na kumikilos sa ilalim ng proteksyon ng gabi. Ngayon sa iyong isipan, dalhin mo ang iyong bayong na puno ng gintong uhay sa isang lihim na kamalig na ikaw lang ang nakakaalam. Sa paglalagay mo ng iyong ani sa sahig na kahoy, hindi mo nararamdaman ang pagmamalaki ng isang mananalo, kundi ang malalim na kapayapaan ng isang tapat na katiwala. Ang pinto ay nagsasara ng walang ingay at ang iyong ani ay ligtas. Hindi ito nakalantad sa mga mata ng inggit. Ito ay nakatago, protektado at naghihintay sa banal na panahon ng paggamit nito. Ang pagkakakilanlan ng isang matalinong taga-ani ay isinilang sa iyo, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng karunungan. At sa kapayapaang yan, pinapakawalan natin ngayon ang bigat ng paghihintay, ang pagkabalisa sa pagtatanong kung kailan darating ang iyong panahon. Pakawalan mo ito dahil ang panahon ay hindi darating, ito ay narito na. Ang kailangan mo lang gawin ay anihin ito sa paraang itinuro sa iyo. Ang pagkaantala ay hindi pagtanggi, ito ay paghahanda. At ngayon, ikaw ay handa na.
Pinapakawalan natin ang tinig ng paninisi sa sarili para sa mga nakaraang pagkalugi. Ang bawat sentimo na nawala, ang bawat oportunidad na nasayang, ang bawat desisyon na pinagsisihan mo, pakawalan mo ang mga iyon. Lumaban ka noon ng walang mapa, ng walang kaalaman sa mga taktika ng kaaway. Ngayon mayroon ka ng pareho. Ang mga pagkakamali ng nakaraan ay hindi mga hatol. Sila ay mga aral na nagpatalas sa iyong pandinig para sa araw na ito. At pinapakawalan natin ang kahihiyan ng mabagal na pag-usad, ang paghahambing ng iyong paglalakbay sa iba na tila mas mabilis na umangat. Ang landas ng bawat hinirang ay natatangi. Ang iyong mas mahabang ruta ay ang nagtayo ng pundasyon na mas malalim. Ang iyong mga pagkaantala ang siyang nagbigay sa iyo ng karakter na kakailanganin mo upang pamahalaan ang bigat ng pagpapalang paparating. Pakawalan mo ang kahihiyan. Yakapin mo ang iyong kwento bilang isang epiko ng katatagan. Sa pangalan na mas mataas sa lahat, ina-activate ko ngayon ang tagapamahala ng mana sa iyo. Ang kakayahang hawakan ng yaman hindi bilang isang may-ari, kundi bilang isang katiwala ng kaharian. Ang karunungan upang makita ang bawat sentimo bilang isang buto para sa layunin, hindi bilang isang tropeyo para sa pagpapakitang gilas. Ang autoridad na pamahalaan ng kasaganaan ng may kapayapaan at kalinawan. Ina-activate ko ngayon ang tagabantay ng mga balon. Ang iyong espiritual na pandama ay tumatalas upang makita hindi lamang ang pera, kundi ang mga pinagmumulan nito, ang iyong kapayapaan, ang iyong pamilya, ang iyong koneksyon sa langit. Binibigyan ka ngayon ng kakayahang kilalanin ang mga pag-atake ng pagkagambala at panatilihing dalisay at umaagos ang iyong mga balon na tinitiyak na ang iyong kasaganaan ay hindi kailanman matutuyo. At ina-activate ko ngayon ang tagapagtayo ng mga bakod na bato. Ang banal na tapang na magtakda ng mga hangganan na may pagmamahal ngunit may katatagan. Ang kakayahang sabihin ang hindi sa lahat ng sumusubok na agawin ang iyong natsala sa pamamagitan ng manipulasyon o pagkukunwari. Ang bawat desisyon na iyong gagawin mula ngayon ay magiging isang bato na idinaragdag sa iyong pader ng proteksyon na ginagawang isang kuta ang iyong teritoryo na hindi kayang pasukin ng kaaway. Sa kapangyarihan ng pangalan na mas mataas sa lahat, tinatakpan ko ngayon ang iyong isipan. Ang bawat pag-iisip ng pag-aalinlangan, bawat pader ng takot, bawat kasinungalingan ng kaaway na nagsasabing hindi mo kaya o hindi ka karapat-dapat, lahat ng iyan ay binabali ko at tinatakpan ng dugo ng kordero. Ang iyong isipan ay hindi na isang larangan ng digmaan. Ito ay isang hardin na binabantayan, kung saan ang mga binhi lamang ng karunungan ng langit ang pinapayagang tumubo. Tinatakpan ko ngayon ang iyong tahanan at ang iyong mga ugnayan. Ang bawat salita ng inggit na pabulong, bawat diwa ng pagtatalo na nag-aabang sa pintuan, bawat bitag ng pagkakahati na inilatag ng kaaway upang sirain ang iyong mga relasyon sa sandaling dumating ang pagpapala. Ang mga iyan ay pinawawalang bisa ko. Ang iyong tahanan ay nagiging isang santuwaryo ng kapayapaan. Ang iyong mga ugnayan ay nagiging mga pader ng suporta, hindi mga daanan ng pag-atake. At tinatakpan ko ngayon ang iyong mga landas at ang iyong layunin. Ang bawat balak ng magnanakaw ng ani na ilihis ang iyong mana, na gawing mga biglaang emergency ang iyong biyaya, nagambalain ang iyong paglalakbay, lahat ng iyan ay nabiguna. Ang bawat sentimo ng iyong natsala ay itinalaga na para sa layunin ng kaharian. Ang iyong mga paa ay itinatag sa isang landas ng banal na pamamahala at walang puwersa sa impyerno ang makakapag-iba ng iyong direksyon. Anak, naririnig ko ang katahimikan ng iyong puso. Nakikita kita sa lihim na silid ng iyong espiritu. Binibilang hindi ang mga barya, kundi ang mga araw na naghintay ka, ang mga luha na iyong ipinagdasal. Akala mo ay nag-iisa ka sa paghihintay. Ngunit ako ay naroon sa bawat sandali. Sinusukat ang iyong katapatan sa kakarampot, inihahanda ka para sa kasaganaan. Ang pananahimik na ipinag-uutos ko sa iyo ngayon ay hindi isang parusa. Ito ay ang aking bisig na yumayakap sa iyong ani. Ito ay ang lilim ng aking mga pakpak na nagkukubli sa iyo mula sa nag-aapoy na mga mata ng inggit.
Sa katahimikang ito, hindi ka nagtatago mula sa mundo. Ikaw ay nakikipagniig sa akin, natututunan ang mga lihim ng isang pusong pinagkatiwalaan ng marami. Ikaw ay hindi na isang alipin ng kakulangan, humihingi ng mumo. Ikaw ang aking tagapamahala. Ikaw ang aking tagabantay. Ikaw ang aking tagapagtayo. Ang bigat na iyong nararamdaman ay hindi ang bigat ng takot. Ito ay ang bigat ng mga susi sa aking kamalig na ipinagkakatiwala ko sa iyong mga kamay. Huwag kang matakot sa inggit na darating, sapagkat ako ang iyong kalasag. Huwag kang mangamba sa mga desisyon na kailangan mong gawin, sapagkat ang aking karunungan ang iyong magiging gabay. Manatili ka lamang sa katahimikang ito sa mga unang araw, hayaan mong ang iyong mana ay mag-ugat ng malalim sa lupa ng aking layunin para sa iyo. Pamahalaan mo ng may karunungan ang ipinagkatiwala ko at ipagkakatiwala ko sa iyo ang higit pa. Ang iyong ani ay hindi magiging isang beses na pangyayari, kundi isang ilog na patuloy na dumadaloy, nagbibigay buhay sa bawat tuyong bahagi ng iyong buhay at ng buhay ng mga nasa paligid mo. Ito ang aking pangako sa iyo. Binabali ko ngayon ang sumpa ng paulit-ulit na pagkawala sa sandaling dumating ang pag-angat. Binabali ko ngayon ang tanikala ng takot na nagsasabing ang bawat pagpapala ay may katumbas na sakuna. Binabali ko ngayon ang espiritu ng inggit na nag-aabang na nakawin, patayin at sirain ang iyong ani bago pa man ito mamunga. Ikaw ay nakatuon. Ang iyong puso, isipan at espiritu ay nakahanay na ngayon sa banal na utos na maging isang matalinong katiwala. Ang panahon ng pag-aalinlangan ay tapos na. Ang iyong oo ay ibinigay na sa langit at ang iyong mga paa ay matatag na nakatayo sa lupa ng iyong mana. Ikaw ay kinumisyon. Hindi ka lamang isang tagatanggap ng biyaya. Ikaw ay isang aktibong kalahok sa layunin ng kaharian. Ang bawat desisyon na iyong gagawin, bawat sentimo na iyong pamamahalaan ay may selyo ng banal na autoridad. Ikaw ay kumikilos hindi sa iyong sariling lakas, kundi bilang isang kinatawan ng hari. Ikaw ay isinugo. Mula sa lugar na ito ng pag-activate at pagtatakip, ikaw ay humahakbang pasulong bilang isang buhay na patutuo ng katapatan ng Diyos. Ang iyong buhay ay magiging isang palatandaan para sa iba, isang nasasalat na katibayan na kapag ang Diyos ay nagbigay ng mana, nagbibigay din siya ng karunungan upang protektahan ito. Ikaw ay isang tanglaw ng pag-asa, isang modelo ng banal na pamamahala. Huwag ka munang magsabi ng amen. Maupo ka muna sandali. Hayaan mong ang selyong ito ay bumaba hanggang sa talampakan ng iyong mga paa. Huwag mo itong pigilan. Ang bibig mo ay magnanais na isara ang panalangin ng maaga. Huwag mo itong isara. Hintayin mo ang aking hudyat, darating ito. At habang nararamdaman mo ang bigat ng mga susi sa iyong mga kamay, ang mga susi sa kamalig na ipinakita sa iyo ng Ama, kailangan kong huminto ka sandali at tingnan ang unang nakapaskil na komento, sapagkat doon nakalagay ang mga panalangin na isinulat para sa kamay na humahawak sa mga susing iyon. Ang aklat na itong sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit ay hindi lamang isang aklat. Ito ang kailangan mong hawakan ngayon. Ito ang iyong manual ng operasyon para sa mga unang 40 araw na kritikal. Ito ang mapa ng mga hangganan na kailangan mong itayo. Kunin mo ito ngayon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa karunungan. Ang halaga nito ay mas mababa pa sa isang hapunan na iyong inililibre sa isang kaibigan. Mas mababa pa sa isang buwang data plan na ginagamit mo upang tingnan ang tagumpay ng iba. Ngunit ang proteksyon na ibibigay nito ay panghabang buhay. At kung sa loob ng 7 araw ay hindi mo maramdaman ang kalasag na ito na tumataas sa paligid mo, ibabalik ko ang iyong bayad, walang tanong. At kung iniisip mong ipagpaliban ito, hinihiling kong huminto ka, sapagkat ang mamaya sa kontekstong ito ay ang paraan kung paano pumapasok ang magnanakaw ng ani sa pamamagitan ng siwang ng pag-aalinlangan. Iyong boses na bumubulong ngayon, baka lalo lang akong mapansin ng mga may masamang mata kung bibili ako nito. Kakaunti lang ang pera ko, dapat ipunin ko to, hindi gastusin sa libro. Kaya ko namang manahimik ng mag-isa, hindi ko kailangan ng gabay. Isang beses lang naman tong biyaya, lilipas din ang panganib.
Hihintayin ko munang masecure ang pera bago ako gumawa ng kahit anong hakbang. Ang boses na iyan ay hindi sa iyo. Ito ay tunog mo. Ginagamit nito ang iyong bokabularyo. Alam nito ang iyong mga dahilan. Ngunit ito ang boses ng natalo ngayon sa hukuman ng langit at sinusubukang bawiin ang teritoryo bago sumikat ang araw bukas. Ang pagpili na kunin ang sandata ngayon ay ang iyong unang pagkilos bilang isang tagapamahala. At ngayon, ang huling salita. At sa mismong panahong ito, babalik ako rito upang ibigay sa iyo ang espiritual na kasangkapan kung paano makilala ang mga banal na koneksyon mula sa mga oportunistang linta na naakit sa iyong pagpapala. At sa video na ito, hinirang, bago ko silyuhan ang oras na ito kasama mo, bumabalik ako sa huling pagkakataon sa kahilingang ito. Sinamahan mo ako hanggang dito. Tinawid mo ang bawat salita, bawat dekreto, bawat senyales. At kung sa anumang sandali ng mensaheng ito ay naramdaman mong hinipo ka ng langit, alam mong hindi ito aksidente. Ang link para sa voluntaryong donasyon ay nananatiling bukas sa unang nakapaskil na komento sa ibaba mismo ng digital na aklat, hindi bilang singil, hindi bilang kapalit, bilang isang pagbabalik ng hinirang sa altar kung saan nagmula ang salita, anumang halaga na ituro ng iyong puso at nakikita ng langit ang bawat kilos, nakikita ng langit at pinararami ng langit sa iyong tahanan, sa iyong mga araw, sa kung ano ang hindi mo pa alam na darating. Ito na ang huli kong kahilingan. Hihintayin kita roon, hinirang. Ipadala mo ang video na ito ngayon sa isang hinirang na alam mong katatanggap lang ng isang biyaya, ngunit mas takot kaysa masaya na hindi alam kung paano pamahalaan ang katahimikan. Hindi ito pabor mula sa iyo, ito ay paglilingkod. At nakikita ng langit. Kung hindi ka man lang nakalapit sa munang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Ang link ay nananatili sa unang nakapaskil na komento. Hindi ito pabor mula sa iyo, ito ay paglilingkod. At nakikita ng langit. Ngayon, oo. Ngayon maaari ka nang magsabi ng Amen. Sabihin mo kasama ko ngayon. Amen. At ako, ang Ama, ay nakarinig. Ang iyong ani ay nasilyuhan na. Humayo ka at lumakad bilang isang matalinong katiwala na itinalaga sa iyo.